Hello guys, alam nyo ba guys kung bakit hindi gumagana ang compressor ng sasakyan na ito, itong Lexus GS350. So American car from Canada siguro to, Canada nga, American car. So hindi gumagana daw yung compressor, so hindi malamig ang AC, sabi nung may-ari. Ngayon nilagyan ng gauge nung unang gumawa, hindi niya ma-confirm kung ano yung problema. So ngayon ipinasa sa akin ng bisor na Syrian. Sabi niya pakitignan ko nga din daw kung anong problema nito. So hindi na tayo paligoy-ligoy pa guys, kasi marami rin tayong ginagawang iba. So ito, mamadaliin ko lang yung pag-check up nito. So gagamitin ko lang itong itong reference ko, pinaka tools ko, para ma-confirm ko anong talagang problema nito AC. So yan, hindi yan malamig guys. So makikita nyo naman yan guys, pag gagana ang compressor niyan is magre-react ang kanyang RPM. So yan So natin, i-on ko dito, tapos tignan nyo yung RPM kung gagalaw hindi. Yan, naka-on na yan, wala na siyang pitik guys, di ba? Ibig sabihin hindi nag-i-engage ang clutch ng compressor. So ayun, dapat mag-engage yan para lumamig ang So para naman ma-check natin kung kasi pag walang refrigerant or yung freon yan, kahit na pagganahin mo rin yan dito, hindi pa rin gagalaw yan, o kaya hindi magre-response yung hindi ang compressor dahil walang freon. So pag wala namang, kung sira naman ang wirings, so dapat mayroon din tayo madidetect na code dito. So ngayon, para malaman natin kung may freon o wala, check natin yung refrigerant gas volume check. So lagay natin dyan para ma-confirm lang natin guys kung may freon talaga siya o bakit hindi gumagana. So yan. Ayan, okay. Double check ulit natin. Hindi ko makita. So yan yung engine on, ignition on, engine on, air conditioning on. So yun lang daw natin. So dapat ang ambient temperature between 0.0 degrees or 30.0 degrees Fahrenheit, 49.0 degrees Celsius, 120.2 degrees Fahrenheit. Tapos i-okay natin. Makikita natin dyan. So sabi niya, the refrigerant gas volume has filled, confirm the following: ignition on, ignition is on, air conditioning. Ayun, hindi natin ma-check dito guys kung may freon siya, dahil nga hindi gumagana ang compressor. So pag nilagyan mo rin naman siya ng gauge, so mayroon siyang freon. So lalabas tayo. Kailangan mayroon din tayong gauge na pang manual check. So labas tayo guys. So ito guys, so mayroon siyang freon. So yan siya. So maandar yan. Pag wala kasing freon yan, dapat ito nakababa lahat, So mayroon siyang freon. So okay pa ang freon niya. Confirm natin mayroon siyang freon. Balik tayo sa loob. So bakit ba nagkakaroon ng ganitong problema itong Lexus na mga ganito? So, paano natin malalaman kung ano ba talaga ang problema nito? Yun ang lutasin natin guys. Sabi ng iba kasi wirings, so wala naman talagang problema sa wirings to, dahil wala namang code. So ngayon, proceed na tayo. Ngayon guys, ang gagawin natin, pupunta tayo sa actuation test para ma-confirm natin kung ang problema nito ay compressor. Doon na tayo sa pinaka kung compressor na talaga ang problema. So ngayon, or sensor lang, sensor or compressor na mismo, or yung clutch mismo.
So actuation test tayo. Hanapin natin yung magnetic clutch relay. So yan. Tapos titignan natin kung magre-react yan. Pipindutin ko to guys. Pipindutin ko, titignan natin kung magre-react yung PM nya. Ibig sabihin mag-i-engage yon. Tapos lalamig ang ano natin, AC. So yan, ano tayo, pipindutin ko na. Then on ko. Ayan, nag-react. Ayan, lumalamig. Mababa siya. So i-off ko kung tataas yan. Ayan, nagre-react siya. Ibig sabihin nag-disengage ang compressor, yung magnetic clutch nya. Tapos on ko ulit. Ayan, gumagalaw siya, di ba? So at saka malamig na ang kanyang malamig na ang kanyang AC. So hindi mo makikita yung blower dito kasi nga dito ko lang pinapagana sa actuation test. So naka-on yan. Ayan o. So confirm natin ang compressor ay good. Yung compressor ay good. So yan, i-off ko na. Malamig na siya. Ngayon, tignan natin yung sensor. Sa mga ibang sasakyan kasi, katulad ng Kia, Hyundai, yung sensor na yun yung pinaka nagiging pangunahing nagkakaproblema dun sa mga ganon, mga compressor na mga Kia. Yun yung tinatawag nilang ECB o electronic valve, electronic control valve yung sa mga Kia, Hyundai. Ito naman meron silang tinatawag na FS o yung flow sensor. So ngayon, yun ang i-confirm natin kung sira ba talaga yung flow sensor nito guys. Kung bakit hindi gumagana ang kanyang compressor, hindi nag-engage. O paano natin malalaman kung sira ang flow sensor? So ayun, tinisting natin. Nilagay natin sa magnetic clutch relay. On. Nag-on na siya. O nagre-react yung kanyang makikita mo kasi dyan guys, mag-iiba yung tunog ng makina. Medyo gaganon siya. Ano muna, nag-i-engage yung clutch kasi nagkaka-load. Kaya ako pinapakita dyan kung may reaction ba. So malamig na ang kanyang hangin. Ayan, dyan natin makukonfirm na ang problema nito ay flow sensor. So ngayon, lalabas na ang kanyang code dyan, history. Dyan, mapapalabas mo na ang code ng kanyang sensor kasi dati dito at wala ring report yung unang gumawa dahil wala siyang nakitang problema dito. Wala siyang nakitang code. Tapos hindi naman gumagana yung AC ng sasakyan. So ngayon, i-check natin yung code ngayon. Ayan, kung tama yung natin. Ayan. FSC. Circuit sasabihin niya pero yung mismong sensor na niya ang may problema. Ayan, so ito yung B1479 flow sensor circuit. Yan ang problema ng sasakyan na to guys. Ayan. Pag sira ito, hindi rin gagana ang kanyang fan. Ngayon, pag pinagana ko dito, gagana yung fan yan. So, patayan na natin guys. So, ipapakita ko guys kung ano yung itsura ng flow sensor. Yun ang pinaka-switch kasi niyan eh. Kaya, flow sensor circuit ang tawag dyan. Pag nag-switch ka dito, ayan, magkukuman yan dun sa may flow sensor na mag-open o gumana ang kanyang gumana ang relay at gumana yung magnetic clutch. So, yun. Lahat na yan, magkakuni-connecta na yan guys. Mahirap lang i-explain ng ganito kasi iba naman yung natin ngayon, topic kumbaga. So, yan lang guys. Ipakita ko yung sensor na yon, kung ano yung style ng sensor na yon sa mga pang Lexus.
So ito guys yung compressor natin sa Lexus, mga Toyota. So ito yung compressor. Ito yung magnetic, yung pulley. So andito yung nakalagay yung flow sensor. Ito mismo. Yan. Yan, ito mismo guys. So ito yung flow sensor. Yan. Yan, mayroon siyang sakit dito. Ay mayroon siyang ano. Yan, nakalagay siyang ganyan. Yan. So yan yung flow sensor guys. Pagka sira yan, hindi gagana ang compressor natin. So ito lang yung ano guys. Kasi ito yung topic natin ngayon. Ito yung dahilan niyan. So ngayon, ang problema natin ngayon kung makakakuha tayo ng ganito lang. Kasi kung magtatanong tayo dun sa bilihan, nang sasabihin nila buo na to. Anong problema natin ngayon? Kasi kung buo ito, maabot ito ng 4,000. Kung denso, 2,000 plus. Reals yun reals. So kung original na from Toyota, maabot yan ng mahigit 4,000. Hindi natin alam kung magkano ang tax nun. Kasi mataas ng tax ngayon. So ito lang guys ang topic natin ngayon, kung ba't di gumagana yung compressor nun pag nag-switch tayo. So yan muna. So bye bye.